Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Okay guys, welcome back na naman dito sa ating channel. At syempre, sa vlog na ito, gagawa natin ng vlog itong ating Rusi Chariot update lang. Dahil maraming nagtatanong sa atin patungkol dito sa ating Rusi Chariot. Yung kamusta na ba, ano na bang update dito, ano na ba yung improvements sa ating Rusi Chariot. So syempre, unang-una guys, pakisubscribe ng ating channel. At pakiclick ng notification bell dyan sa baba. Click nyo po yung bell, click nyo po yung all para updated kayo sa ating chariot. So ayun, sa vlog na ito sasagutin natin kung ano ba yung mga pinagbago dito sa ating Rusi Chariot 175cc ng Rusi. So ito guys, trike po ito ng Rusi. Ito po yung trike na talagang maasahan at pang negosyo, pwede rin pang trabaho, pang service, tidsundo sa mga bata. Ngayon, may mga pailan-ilan tayo dito na binago. Hindi lang dito sa kanyang electrical, hindi lang sa kanyang body shield ito. Meron din sa side cover, no? So, ito yung mga pinagbago dito mga best friend. So, yung unang pagkuha natin nito, yung unang natin kuha nito ay medyo hindi natin maintindihan yung itsura, basta pangit tingnan yung itsura niya. Pero ngayon ay kitang-kita naman guys na napakaganda na. At mayroon tayong mga dinagdag dito na bago. At syempre, ayun, isa-isahin natin to guys. Tayo mga ka-best friend ng mga Pilipino ay alam naman natin na marami sa atin na mahilig sa mga trike, sa mga three wheel kasi maliban doon matipid sa gas ay talagang matipid din sa maintenance. Gawa ng ilan lang yung ating yung ating i-maintain dito, no? So yan na yung kinagawian ng Pilipino, yung trike na yun ang ginagamit lagi. So syempre, eto na. Kasi sa mga unang vlog pa natin, basta yung mga una pa, yung mga nakaraang iba pa, nakaraang taon, kung mapapansin nyo, yung ating cover dati ay green. So, green pa yon. Ayun, pinalitan natin siya ng bago. Ito, mahigit na isang taon. Okay na okay pa naman mga ka-best friend. Wala pang sira itong kanyang mga sinulid dito sa gilid. Yung mga tahi ng kanyang tulda. Goods na goods pa, wala pang damage. At yung zipper niya, okay pa naman. So, ito lang yung nagkaroon ng problema, yung nasagi ko siya sa gate namin doon. Ito guys, nasagi ko siya nung bagong-bago pa talaga guys. Wala pang isang araw. Pag-atras ko doon, talagang nasagi oh. Kaya natanggal doon dito. So, yan lang yung nasira. Ako nakasira niyan mga ka-best friend. So, yung pagdating sa mga sinulid dito, talagang napakatibay mga ka-best friend oh. Maganda kasi yung sinulid na ginamit dito. Oh, sa mga lock niya dito, wala pang diferensya yan mga ka-best friend, hindi pa nagkakaroon ng sira. May git na to isang taon Pati yung mga dito niya na lock yan, wala pa yan mga ka-best friend. Ngayon, dahil sabi ko, naku, napakahirap nito pag umulan, talagang babasa ako dito. Kasi ang nangyari dito sa Rusi Chariot ay wala siyang side cover. So ito lang yun dito, wala ang cover dito sa driver side. Kaya sabi ko pagka umulan, nababasa ako dito. Ang naisip ko ay pagawan ko ng frame dito. Sa bagay ako lang gumawa nitong frame Ako lang gumawa nito mga ka-best friend dito. So, bumili ako ng mga screw at itong aluminum frame. Yan, bumili ako yan para ilagay ko dito. So, yan, nadikit ko na and then bumili ako ng ng cover. Yung cover na ginamit natin dito ay makapal. Hindi po basta-basta na cover lang. Kaya tumagal ito. Nasa siguro mga 2 taon na itong ating cover na to. So hindi pa siya lumulutong o narurupok. Kahit ulan naman uminit ay goods na goods po mga ka-best friend. Ang binili ko na cover ay first class o yung original talaga guys. Kaya hindi siya masisira sa init. Kahit bilad pa ng isang araw sa init. Sa bagay, lagi naman to sa labas ng bilaran. So, hindi siya nalulutong. And then, sabi ko parang mahina itong ating aluminum frame dito. Mahina. So, ang ginawa ko ay bumili ako ng square bar. Square tube ito. So, binalagyan ko ng square tube. Ayan.
tumibay na mga ka-best friend. Siyempre may kasama na yung aluminum frame. Tumibay-tibay na yung ating chariot at hindi na nagko-compress itong kanyang ito. Kasi nagko-compress to gumaganyan pagka sobrang tagtag. So makikita mo yung yung compression ng itong frame na merong windshield. At dito mo malalaman pag nagko-compress yung frame ito, bumabaluktot, gumaganyan guys. Ibig sabihin nagko-compress itong frame niya. At yun, sa ngayon hindi na siya nagko-compress dahil meron siyang brace dito, simula dito sa taas hanggang dito sa baba niya. So pinalagyan natin ng brace. And then napaisip-isip ko naman na pagdating ng ulan at tag-init ay talagang mahirapan tayo guys. Kasi nga tayo yung driver, tayo yung walang protection dito sa una. Kasi sa atin na mapupunta yung yung tansik ng ulan at siyempre yung sikat na rin ng araw. Ang pinagawa ko mga ka-best friend ay pinalagyan ko ng tela. Ito yung tila natin na pinagawa dun sa Cavite, dun sa kapatid ng ating kapatiran, no? So alam niyo ba kung magkano lang to guys? Ang ginastos ko lang dito sa tela na to na malapad ay nasa 200 pesos lang. Bali sa 100 pesos ang isang side na tela. Ito. So sinukat ko muna baba, then ang taas din ang baba, sinukat ko din yung kanyang lapad. At medyo malapad dito at doon medyo makitid. So yun ang pagkasukat ko. And then yun, tumugma siya. Kaya ganito siya pagka naka-fold siya o naka-tupik. Tinutupik ko lang siya pagka may lakad, may pupuntahan. At pagka umulan, o di kaya sobrang init, o di kaya ipaparking ko na siya, kino-close ko na siya. So madali lang siya mga ka-best friend gamitin. At madali siya tawag nito, tupiin. At yun, ang ating side mirror na stock nito guys ay nabasag, no? Kasi yung isa nating kasama na gumamit nito ay siyempre hindi pa tansyado yung side mirror na malaki, ay nasagi niya po sa gate, kaya nabasag yung side mirror na stock ng Rusi. At bumili ako ng side mirror ng pang NMAX. Ito po yung pang NMAX na side mirror or pang Mio, pwede rin yan siya. So ginamit ko yan. At sa unang tingin mo dyan medyo mag-adjust kasi siyempre maliit yung side mirror. Pero pag tinignan mo guys, very advanced yung side mirror niya dahil makita mo yung likod. Kaya ang dito lang hindi mo makita yung sa baba, pero yung buo doon, simula doon sa taas hanggang sa kalagitnaan ng chariot natin, kitang-kita. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng convex mirror. Ito, additional to na side natin. Yan, na tinginan. Ito kasing convex mirror, makikita natin simula dito sa taas, gilid, and then dito yung lapad. Kita natin yan mga ka-best friend. Yan ang kagandahan basta naka-convex mirror. So ginagamit lang yan dito pagka kunyari yung ating side mirror maliit lang, pwede natin gamitin ang convex mirror. Then ang convex mirror ginagamit rin dito sa harap. Yan. Sa mga truck ginagamit ko lang convex mirror para matanaw yung ilalim ng o yung harap dito nila. Kasi blind spot yung mga dyan na portion. And ayun nga, nagpalagay tayo ng frame. Ito guys, nagpalagay tayo ng frame dito. Turo ko na sa inyo. So ito yung pinalagay natin na frame nakaraan. Pinawilding natin doon. Alam niyo ba kung bakit dito natin nilagay? Kasi yung dito na side mga ka-best friend ay lalagyan po natin ng dito cover na makapal na na tawag nito, plain sheet or rubber. Kasi pag plain sheet nga naman ay mabigat din sa chariot, kaya pwede na yung cover na na rubber cover. Ilalagay natin dito, i-screw lang natin papunta dito guys, pababa, para magaan lang sa chariot. Kasi yung iba ginagawa nila yung cover na nilalagay nila steel talaga. Napakabigat nun mga ka-best friend pag puro na steel. Mahirapan yung makina natin pag puro bakal yung ating chariot. Kaya yung iba sabi nila parang nahirapan yung makina, kailangan maglugar sa pahon. So kaya po nahirapan yung makina kasi yung pinalagay yung mga cover ay mabibigat o mga steel. At itong sa akin, hindi ko napapalitan to ng steel. Okay na rin to kasi mas magaan sa chariot pag naka-luna. Yan ang advantage. So basta titibayan nyo lang yung yung luna nyo na ipapagawa, yung Maruyama talaga na original, para yun nga, hindi rin mahirapan si chariot o hindi rin siya mabilis masira. Ayun guys, so nagpalagay tayo ng frame dito sa baba para po yan, abang po yan sa atin na
rubber cover. Nilalagay natin dyan para hindi mabasa yung ating tuhod. At yung itong side na ito mga ka-best friend, ang nilagay natin dito round bar, pupunta dito. So para po yan dito sa ating guide ng ano natin, itong cover, side cover. Yan po yung pinaka-guide niya. And then itong round bar mga ka-best friend, yan po yung guide ng ating ipapagawa sa sunod na ganito rin na square bar. So hindi ko muna siya pina-square bar kasi nga naubusan sila ng square bar doon. Kaya sabi ko round bar lang muna. So ito yung ginawa lang. Actually dapat nito square bar papunta dito, pababa. So mababa pa yan siya. Kaya nga lang naubusan sila ng square bar kaya round bar lang muna. So temporary lang naman 'to mga ka-best friend. So ayan. At sa electrical mga ka-best friend, sa setup natin ito, no, bumili tayo ng solar panel 'yon. Kinabit na natin, ayan. Kita niyo, papakita ko sa inyo yung solar panel guys. Ayan po yung ating solar panel. Yan. At pwede na mag-charge diyan ng cellphone, mga gadgets. Nag-additional tayo dito mga ka-best friend, signal light. Kasi yung signal light natin mahina, hindi kita sa araw, kaya delikado sa mga paliko-liko, sa mga kasunod natin. Pwede silang bumangga sa atin. So nag-additional tayo signal light, ayan. Hindi naman bawal yan sa LTO kasi signal light lang naman siya at kulay din lang naman. So pwede po yan. So ano pa ang naging additional natin dito. So yun, i-update natin mga ka-best friend. At malapit-lapit na rin ito pagbalik natin pagbalik natin from cafe siguro. Tutukan na natin to at mas pagandahin pa. Dahil ito po yung gagamitin natin pang camping, no. So, hindi ko pa siya napalitan ng signal light na mas malakas, pero susunod guys pagbalik natin. Ayun, ito po yung tsura niya pag nasa harap. Gumanda siya dahil sa kanyang side cover na orange. Mas naging okay na yung kanyang outlook. So ayun mga ka-best friend, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating channel. Siyempre click nyo na rin yung notification bell. Click nyo po yung bell all. Click nyo po yung bell tsaka yung all para updated kayo sa ating mga vlogs. Andito tayo ngayon sa bypass road to Tuguegarao City. Yan. So, dito muna tayo nagtatambay. Painit-init lang dahil kailangan natin ng mainit na araw, no? So ayun. Naglagay na rin tayo pala ng insulator. Hindi ko pa nasabi sa inyo. Insulator para hindi mainit sa driver side at sa passenger side sa likod guys. So pinaglalagyan natin yan para all goods. Ayan. Walang problema yan mga ka-best friend pagka camping time na. Hindi na mainit. Ayun. So ayun mga ka-best friend, marami rin nagtatanong sa atin kung bakit nga ba maingay itong ating Rosy Chariot, yung ating makina ng ating chariot. So unang-una mga ka-best friend, kaya po maingay yung ating makina. Syempre, unang-una marapit sa atin yung makina, sa ilalim lang natin. Kaya ramdam natin yung ingay at nakalampag ng ating makina. Kaya expected natin na pakaingay, no? Pangalawa, ang dahilan kung bakit maingay, so pag sobrang ingay na talaga, ay syempre sa oil po natin. Pag ang oil po natin ay mataas sa viscosity o yung sobrang lapot, maramdaman pa natin pag umaga lumalagitik yung makina, maingay po. Yun po yung dahilan. Kaya palit po kayo ng 10W40 na viscosity ng ating oil, no? Para hindi maingay sa umaga. Pero pag uminit na yung makina, pag uminit na yung engine natin, pag umakyat dun sa makina natin yung yung oil, ay okay na po yan. Sa una lang po yan yung sa una lang po yung maingay. At sige, gagawa natin ng vlog yan sa sunod mga ka-best friend kung bakit ba maingay itong ating engine. Kasi maraming nagtatanong sa atin yan. Doon sa ating YouTube channel, maraming nagko-comments kung bakit ba maingay itong ating makina. So, gawa natin ng vlog yan mga ka-best friend at sasabihin ko sa inyo kung anong oil yung magandang gamitin dito sa ating chariot, no? So, ayan. Sorry po. At yan, paalis na tayo dito sa bypass road mga ka-best friend. Uwi na tayo doon sa bahay, ha? Okay mga ka-best friend, paalis na tayo dito ng bypass road. So yun lang yung masasabi ko dito sa chariot, no? Yung update natin. So all goods naman to mga ka-best friend. Wala namang problema ang chariot pagdating sa mga maintenance lang. Basta
magaling din yung mag-alaga. Kasi ang importante din talaga, yung nag-alaga, dapat mahusay din. Yung hindi, kumbaga sa patarasak o ano nga term kung tawagin, kalimutan ko na rin. Yung hindi magamit. Dapat yung mahal niya rin yung kanyang gamit. Kumbaga ganun yung pag-alaga mga ka-best friend. So next vlog sasagutin natin yung oil. Kasi maraming nagtatanong sa atin ng patungkol sa oil, no? Yun ang kadalasang tinatanong ng ating mga subscribers sa ating YouTube. Hoy, may nagtatanong din pala patungkol din sa atin sa top speed nitong Chariot. Ang top speed po ng Chariot guys ay 70 kph lang po yan. Hindi na po yan na lalagpas dyan. May lalagpas pa man siguro pero depende sa load. Kung mabigat yung load, hindi na po yun kakayanin ng 70. Nasa 60 plus lang po yun. Yan. Ay. Nagawa na natin ang vlog yung yung ano ang tawag nito. Nagawa na natin yung speed o top speed natin. Naka-vlog na tayo ng mga best friend. So yung oil na lang patungkol dito kung bakit maingay yung Chariot nila. Yan na lang yung gagawin pala natin ng vlog, hindi natin nagawa yung dati. Off-road yung daanan dito. Malapit na matapos itong bypass road dito sa Tuguegarao City. At least mabilis lang yung biyahe simula dun sa Carig papunta dito sa Sulana or papunta dito mismo sa SM City Tuguegarao. Kung taga-Carig ka, gusto mo mag-SM, yan, mas mabilis na pagtapos na itong bypass road. Actually, nadadaanan na to, kaya nga lang, meron pang portion na hindi pa simentado o yung putol pa. Malaki na yung improvement ng Tuguegarao City, mga ka-best friend. Unlike yung unang dating namin dito dati, na malakalaka lang din yung kotse, yung sasakyan. At may mga building na rin mga ka-best friend. Talagang si Chariot pang negosyo talaga to guys, pang service. Kung passenger type kukunin mo, pwede siya pang biyahe. So, sa ibang lugar, bandang Mindanao, may nakita ako na binabiyahe itong ganitong trike, yung passenger type. Ginagawa nilang itong pasada. Okay din naman kasi meron na siyang upuan, kabilaan. At meron pang logger. Pwede mo siya ilogger pagka marami kang dala or mabigat yung dala mo or pahon, may logger po na pwede gamitin. Nandito na tayo ngayon malapit na tayo dito sa SM City Tuguegarao.
mga tindahan dito sa right side natin. Yan o, mga prutasan. Andito na tayo sa SM City mga ka-best friend, no? Mabilis lang yung biyahe natin. Nandito tayo sa stoplight dito sa Diversion Road mga best friend. Siyempre guys, thank you for watching. Thank you sa panonood niyo ng ating vlog sa araw na ito. So nandito na tayo guys, malapit na tayo makarating sa bahay. Ayan, thank you for watching mga ka-best friend.